Hello, what's up, what's up? It's me again. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page. Ayan lang po sa baba. At ito, sisimulan na natin kung itong mga pangyayari kaganina, kung maganda ba ang naging resulta. Titignan natin kung maganda ang kinalabasan o maganda ang kinahinatnan ng pag-imbestiga sa mga kontraktor na ito. There is no need. Take up your clothes. There is. Yan, pag-usapan natin yan, guys. Mr. If Chair, I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa ay, hindi po, dokumento? Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Hindi Kayo, mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na Di ba dapat kayo din yung nag-iimbestiga? Hindi lang yung COA. Yung ginagawa nyo dyan, paperworks lang. Siyempre, dapat tulungan nyo din yung COA. Tinutulungan na nga kayo dyan sa Blue Ribbon eh. Di ba? Blue Ribbon na yan. Nag-iimbestiga din naman dapat yan, di ba? Tuloy natin. klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, huwag mo na huwag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, mga disbursement na yan. Kuha. Kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area? Tingnan nyo kung saan ang project. Yes, tama yun. Kailangan mong puntahan yung ano na yan. Kung yung kahina-hinalang proyekto na yan ay merong anomalya, dapat kine-check yan ng personal. May point naman talaga si Bato dito. 1 point. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as commission on audit na mag-file? Oo nga, ano na nila yun. Papel nila yung commission of audit. Pero may tinatawag dyan na due process. Lahat yan may proseso. Hindi yung, ghost project. May mali naman nila na delay lang. Okay sana kung naipasa na talaga na completed na lahat-lahat. 'Di ba? Sa dami ba naman yan na proyektong yan? Malalaman ba nila kagad yan? Sana tinulungan nyo. Anong silbi niyang Blue Ribbon Committee na yan kung di kayo marunong mag-imbestiga din? Tapos nagagalit kayo pag merong ibang ahensya na mag-iimbestiga dyan sa flood control na maanomalya na yan. Okay, tuloy natin. Lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay, susunod. po ng Kailan pa COA. susunod? Kasi, Naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin.
Ay, 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 ay. Tenenene. Oo nga, no. 2022 to 2025, sabihin mo na. Bakit si BBM lahat ng inaano dyan, sinisisi? Sinabi ko na to dati. 2025 tayo. Ang pinag-uusapang budget sa Congress is 2026, di ba? Ay, yung budget ng 2022, kailan pinag-usapan yan? Siyempre, 2021. Kaganinong termino yan. Hmm. 2021, pinag-usapan yan. Hiniring niya sa Congress. Na-approve yan ng December. Kaya siya pumasok ng 2022 budget. Ganinong term. Kaya na bahala umula kung si kaganino. Sino ba yung past admin? Ituloy natin. Sabihin nila, kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Hindi. Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed at Oo, yun ang sinasabi ko. Kaka-transact pa lang. 2025. Tapos meron ng completed. Di ba? Kaka-transact pa lang yun. Completed na. Di kahina-hinala na. Siyempre, pupuntan talaga ng COA yan. Ang bilis matapos. 2025, di pa tapos sa 2025. Okay lang sana kung maliit lang na ilang metro lang yun. Kaya ako nagtrabaho din ako dyan sa mga dike na yan. Way back to 2012. Trabaho ko niyan. Umawak kami niyan ng ng mga ref crop. Yan, mga dike. Sinisisid pa namin yung ilog para ikabada yung bato. Bibigat pa naman ng bato na yun, ihahagis sa'yo, sasaluhin mo. Doon ko na-experience, maipit yung daliri ko. Pero hindi natin pag-uusapan yung na yan. Nakaraan ko na yan. Ayaw nang balikan yan, bibigat ng trabaho Dito, yahay ako as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo mapapile? Can you give us a Ganito po siya, definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights, alam mo yung Yes, Your mga Honor. tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso. Opo. Ngayon, sino ang pwede nyo papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this month, Interjection, Mr. Chair. if I may. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4. Ayan na. Ayan na. Galit na si Tulpo. Yari ka niya, Marcoleta.
or 5, and then by 2 o'clock Mag-adjourn na kayo. Alam ko na yan. ano na tayo, adjourn. So, As a matter of paano, fact, your paano 5 pa natin minutes, sir, ma- is finished already. So, okay. Thank you, thank you. But Thank you, may, Mr. I, Chair. may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Where is Yeah. na? Kasi Yes, yes, nakalinya Mr. yung Chairman, mga- because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga nagathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipa-receive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon Committee, even, Okay. Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Pero wala kang kanalaman dyan. Kasabit din to, panigurado. Kasi hindi yung ginagawa niya masyadong obvious. Siya si Joel. Masyado siyang obvious sa mga ginagawa niya. Yung tipong hindi pa siya tinatanong pero I move. Dumidepensa na. Kung hindi siya yung kinakausap, bigla naman tong eksena didepensa. Para saan? But parang effective, yung ang tawag doon? Yung affected. Kung mag-alala, malapit-lapit ka na. Get tuloy. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko dito, in bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Yan. Sabi sa inyo selective masyado yan Ba? Be fair naman kasi. Masyadong selective pagka yung tropa niya, yan. Walang time limit yan, unlimited question. Pero pag ito, 2 question lang sila Rapi Tulfo. Ano yun? Kadiri. Ang sabi ni Bakit? Kadiri. Nga. Dapat be fair. Pinapakita mo lang talaga na hindi mo kayang panghawakan yung Blue Ribbon Committee, lumayas ka na dyan. Magaling-galing ka kasi dyan Alam mo naman talaga magaling ka. Sarili mo lang yun na magaling ka. Pero sa iba, hindi. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mo 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. I am Yeah. Basag ka na naman, boy Maoy. Aawain ka niyan, panigurado, Rapi.
Di ako magkakamali. Makikipagpustahan ako. Aaway yan. Pupunta yan sa ano. Sa may programa niya. Doon yan magwawala. You're not being fair, Mr. Chair. I'm fair kasi nandito kasi. No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Yay! Grabe ka naman kasi. Hawak-hawak ko pa ng Blue Ribbon Committee. Hindi ka naman pala fair. Nasaan ang fair justices? Justices. Nasaan na ano? Dapat patas. Kaya nga kayo may oras eh. Hindi masunod. Nasa kanila na yan kung bibilisan nila magsalita. Mag-rap na lang sila. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earlier statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, Ayop na yan. Para kang ano eh. Yung hunyango. Yung tipong hindi ko alam kung saan numana to eh. Lumulugar tong taong to. Wala to. Ano to? Bagito pa to sa Senado eh. Bakit pa kasi ito yung pinahawak na ano, bobo rin ni Tis eh. Saan na kaya yun si Tis? Tahimik na. Walaanin mo, di kami nakakalimot sa 142 billion insertion mo. Pakita ka lang ng sablay ulit. dami nang gustong magtanong kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chair, I made the motion, Mr. Chairman. I have Kagulo na. Ayop na. Mas maano pa yung Congress. Yung ano sila sa bigayan talaga. Ito, walang coordination eh. Kasi natin, magulo. Parang sa TikTok lang pag kami, pag nagbabangayan na, bardagulan na, kanya-kanya na, wala na oras-oras yan. Ito, wala ito, parang moderator lang to sa TikTok eh. Get tuloy natin, bahala kayo dun. We have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na ano kasi May ano na, may pending motion. Tag-second motion na lang to si Bato. Kayo na lang kayang tatlo mag-imbestiga dyan. Total, alam naman na namin yan eh. Na? Alam na namin yan. Niluluto nyo na yan eh. Nagloloko nyo lang kami. hindi tayo na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Hindi. Hindi kayo magtatanong sila. Dapat sinusunod mo yung ano nila. Time limit nila. Kayo magbibigay ng time limit eh. Ikaw yung parang moderator dyan. Ikaw yung in charge kung mag-oras. Ikaw yung mag-oras. Mag-ano ng 2 question. Ikakat mo na yon. Sa kanila na yan. Bilisan nilang magsalita. Ganun lang yun. Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor?
Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay, ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirma nyo, meron certificate of acceptance, meron certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang rest. Anong gagawin ng COA? Oo, tinuruan pa. Di ka taga-COA. Tinuruan mo pa yung COA. Sunod, turuan na ito si Presidente. Ay. Magaling, grabe. Post-audit nga lang po. Kaya po, Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga Ayun yung mahirap kay Marcoleta eh. Hindi niya pinapatapos yung explanation. Sabat na ng sabat. Bigay ka pa ng oras. Walang patutunguhan tong ano na to. Investigasyon na to. Kung sila lang din itong mag-ano. Try mo yung mga minority black mag-ano dyan, magtanong, ewan ko lang. Wala eh, ano lang to eh, ma'am. Karamihan na nagtatanong dito na nabibigyan ng chance na ano, magtanong dyan sa mga involved. Yan. O kaya din sa COA, majority black. Minority, halos wala. Meron man yan, maikli lang yung sasabihin. mga auditors natin, pagdating po sa compliance nila sa procedure. Sino ang mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho ang yung isasagot. proseso natin. Opo. O, sandali lang. Ba't may sandali? Anong nangyari? Ba naman yan? Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, Ay kasi nga kung... to subpoena, Mr. Chairman. Today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said If that will help us, okay. Any second? it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's a second. The motion is approved. Then let's continue with the questioning. Mr. Yung tipong ano na, may motion na, nauna na yung motion tapos second motion. Pero hindi pa yung tapos yung tanong. Tapos may ano pa. Ewan ko, sabi na ba yun? Ano kaya yun? Dapat nahuhuli yung ano na yun eh. Yung motion na yun. Advance. Imagine bringing your design. Ito guys, so panoorin natin to. Pwede po bang, Ulitin natin. and all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun?
Good morning po. Billion po. Oo, kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot niyo eh. Naku, yari ka dyan. Ito dapat yung mga tanungan. Direct to the point, malinaw na malinaw. Hindi tulad nung kaganina, di ba yan? Parang nagtanong, grabe yung tanong nila, parang English na nga. Ablay-ablay pa. Grabe yun, si Bato. O doon. So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was Naku, kailangan ipatawag dito sa Corina at sa Julius Babaw. Nisplice pala yung video eh. Nisplice yung nasa YouTube. Putik na yan, ang tindi. Ang lala. Ang sama. Dapat hindi. Ni-splice nyo kasi. Tuloy. was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I Yari kayong dalawa, Corina at saka Julius. Sabi ko sa inyo eh. Kayo sumali-sali sa mga ganyang issue. Tawag nyo to yung dalawa. Para magkita si Corina at si Marcoleta. Alam mo, magkatuluyan sila. I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the Yes, permission of, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na Ano na sila dito? Di ba nabantong nila, yung kumpanya nila, naban yan eh. Tapos nakabalik sila ng 2016. Hanapin natin yung iba mamaya. Pagtapos na itong kaya ba to? Ano na to? Tapos na to. Ano ba to? Paano ba to? Hindi makikita.
Uh-huh. Mhm. Nasaan ka na? Isin natin ha. Ayan. Natin saglit yan. Ito yung ano. Si Bato at saka si Diskaya. Tinanong ni Bato siya. Pakinggan na lang natin. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure you answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May pa... Kanino admin yun? Ba't di ka nakapagsalita ba to? Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure you answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Tap, tap, tap. Bigla kang nag-loading dyan, ha? Naging aso, eh. ...2016 onwards. May follow-up Yes, sir. ka ba? Yeah, Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yung mga Hanapin natin kay si Tito Sen. Tito Sen to si Skaya. Mhm. Hanapin natin, ha? Ito isa sa mga nakikita natin nagiging problema natin dito. Your Honor, Mr. President. Now, all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, Ulit na Yung sa tayo. mga interviewers. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa Ben, Vinted's new electronics category means tech is new again, and you can save again. And with our optional electronics verification service, you get peace of mind again. So go on, blast your track again. Call him back again. Shop pre-owned electronics today. Want it? Buy it on Vinted. And all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, hindi, tapos na to, guys. pwede Nap-nap po niya bang isa. Diskaya? Mr. Chairman, the Alpha and Omega Construction and the St. Timothy Constructions were included in the top 15 flood control contractor list by President Ferdinand Marcos Jr. On the SEC papers, ibang owners Mahaba. and composition of the company, but in actuality, alam naman ng lahat na isa lang ang may-ari nito. Hindi tayo natapos kanina, eh. Yun, oh. Saan sila hahabulin? Kung iba-iba ginagamit nilang address. Good morning, sir. I would like just to confirm, sir, that we are unaware of the CTA case filed by St. Timothy in the Court of Tax Appeals. In that regard, sir, we will check onto this, sir, and verify po the address that was in our database. But considering, sir, that the address that was given to us remains to be there, sir, then... You are allowed to sit down, please. Bisa mo po. Bagal, eh. Okay na.
Morning, sir. Herbert Matienzo po, Executive Director of the Philippine Contractors Accreditation Board. With regard to the case po filed with the CTA, the Philippine Contractors Accreditation Board is unaware of the filing of the case po of St. Timothy against the BIR. But then again, sir, we will look into that case, check the addresses po given, and in case there is a misrepresentation, sir, then the pickup has following the rules on license contracting. Therefore, your answer to my question is a yes. Yes, sir. But you're saying that you're not aware of the CTA case? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Brad, you're under oath, huh? Yes, sir. We are not. I am not aware I of was this. given a different information by the palace by the afternoon after you guys met me in the morning. We will check our records, sir. I'm warning you, Brad. Be careful, ha? Basta you answer it truthfully, okay? Yes, sir. All right. You're not aware of the St. Timothy case? I am personally not aware of the St. Timothy case filed with the I'll CTA. hold you to that. All right? Okay, now. Also, the mentioned companies, including Elite Construction Corporation, have different authorized managing officers to represent the contractors. But the beneficial owner is the same. It has interlocking directorship, may corporate layer ba? Are you aware of this scheme, Engineer Takay? No, sir, we're not. So what are your mechanisms to flag companies misrepresenting through corporate layerings or fronting? Because it seems that the contractors, they just make another corporation and even sole proprietorship if you deny them their license. Actually, Your Honor, we operate on the presumption of regularity. We have a checklist of documents that they Sibunuan o preset po. Ang gigisain ka din dyan. Saka din dyan. Kaari ka dyan. Dapat alam mo kasi yan lahat eh. Mga anomalya dyan eh. Ikaw yung namumuno dyan sa DPWH. Pero ikaw pa tong parang naisahan nila. have to submit via an online portal, and these are evaluated for actually their style and substance. And if the papers and the documents are found to be regular, then there is a recommendation for the approval of your license. But Mr. Chairman, Engineer Dakay, in the IRR governing licensing of contractors in the Philippines, Section 3.3, letter K says, the licensee must at all times observe and adhere to the letters and spirit of the Code of Ethics for Contractors. PCAB is the... Tagalogin nyo kasi. Kasi maintindihan. Ano ba yan? Nakakainis. Walang niya kayo. Ito siya, Tagalog ba? Tuloy natin. Circumvention of the law by misrepresentation of address and composition of the corporation, is it not this a violation of this section? Yes, Your Honor. It certainly is, Your Honor. It is. Okay. Now, regarding the equipment capacity requirement, also, as stated in Section 4.5D of the IRR, the invoice of each equipment and its certification of registration with its official receipt are required. So again, I ask the pickup. If you already reviewed, scrutinized, and compared all the equipment, documents of Elite Construction, Alpha and Omega, WH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local subdivision namin. Paano kayo
how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Tama naman yung sinabi niya. Huwag niyo huwag niyo iba si Bato. Tama naman siya dyan eh. Ngayon tuloy natin. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa Ayun. Maayos ka ba to? Magsalita ka, bilisan mo. DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Ameme siya dito eh. Ganun na bang administrasyon yun? Di ba kasama ka dun? Last administration. Dapat nga alam niyo yan eh. Bakit di niyo alam? 2016 onwards. May follow-up? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Di na nakapagsalita. Ang sakit sa wangs. Ano? Nasampal ka ng katotohanan. Sabi sa'yo, huwag kang tanong ng tanong eh. Nakidlatan ka tuloy. Nakuryente. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista dito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ikang... Mayaman talaga yan si Diskaya. Madami silang pera. Di naman malabong mangyari na sariling sikap lang nila na yaman nila sa pamilya lang nila na hindi galing sa gobyerno. Imposible. Biruin mo, bumili ka lang na Rolls Royce para lang sa payong. Sa dami mong sasakyan. Sa interview, ang sabi niya, 40. Ito lang masasabi ko dyan, Akin na lang yung isang pinaglumaan mo. Donate mo sa akin yan.
Pwede mo naman yung anuhin hiramin pagka gusto mo. Bigyan mo na sa akin yung isa. Tuloy tayo. Sa DPWH. So, 2016 kayo nag-commission sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, Grabe na puro latest. Ang tindi. lately, yung matindi, di po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. But I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes, po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, Mrs. Discaya, was suspended by the DP. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, ban. Na-ban yan sa DPWH. So, ibig sabihin yan, sila din yung may-ari nun Ibig sabihin yan, pag naban yung company mo, pwede ka parang gumawa ng panibagong company. Papalit ka lang pala ng pangalan. Ano pala yung basehan doon sa Pilipinas? Pangit. Hindi maganda. Nalulusutan sila. PWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. The St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Gisado tong mga to kaya. Gisado talaga to kaya Yung mga to kay Tito Sen. Gisado to. Mas maganda talaga magtanong ng mga minority. Kasi sila talaga yung may utak din. Sila yung mga batikan. Yung mga senador. Mga majority na yan, Ryan. Langot. Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit ito executive director ang pinasasagot niyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, Si Bunoon may high blood na sa mga to once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And pickup actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complaint, sige lang na sige.
Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2 states that disqualification under letter CA, involvement in any construction, malperformance of grave consequence, pick up under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? Naku po. The blacklist, Your Honor. Yari talaga tong mga to. Dadasal na si Bunoan, no? Ayan, Bunuan. Makaligtas tayo. Honor is issued by the DPWH. If the blacklist is lifted by the implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then apply the penalties that are commensurate to the offenses that are being committed. For example, Your Honor, the DOLE reports to us a lot of infractions that are committed by contractors, such as unlicensed contractors implementing construction work, unsafe practices resulting in the death of people in the workplace, and we act upon that immediately. In fact, Your Honor, we submitted, upon the request of the BIR, we submitted last July 25 our transmittal regarding the request for the documents of the construction group of Diskaya, because if and when the Bureau finds out that their papers are not actually compatible to the papers that are Ditugma, boss. Boss, ditugma yun. submitted at the PCOB, then we will suspend or revoke all of their licenses automatically because there is now complaint. And we have communicated with the Bureau. In fact, I have met with Commissioner Lumagi once, and we have responded to their letter. And along with our letter, we have submitted reams of documents for the Bureau to review, Your Honor. Mr. Chair. Mr. Chair, with Wait, before Oo, nagkakagulo na naman kayo. Inaayos na kanina. Gulo-gulo nyo eh. Minority Leader. Before we proceed, let me acknowledge first the presence of our Majority Leader. A quick question, Commissioner. Yung imposition ng suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilif ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question kung paano natin madidisiplina. Why don't you, for example, resort to Section 101 of the same Republic Act? Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects, kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification. Kung ano naman talaga yan, kung sablay naman talaga yung gawa nila, diba, na ano naman yan ng mga DPWH. Bago naman kasi declare na finish yan, dapat sinecheck muna yan, diba? Kasi sa amin, nung gumawa kami yan, merong DPWH na nagtingin yan. Parang in-audit nila yan. Kung gano'n kakapal yung semento, sa ibabaw, sa ilalim. Ganun yun.
Lahat yan, may ano yan, may mga resibo, lahat dapat yan. Lalo na pag sa dike, may mga bato yan eh, lalagyan ng bato. Hindi pa, dati hindi pa solid na mga semento. Bato muna, kakamadahin mo yan, bato. Kamada mo sa bato. Then sa ano na. Then, buanuhan mo na ng, ano yan, ng semento. Bubuhusan mo na ng semento. Meron din naman yun sa may ilog. Screen. Pupunuin nila yan. Box na screen yun. Tapos pupunuin nila ng mga bato. Yun lang yun. Walang semento. Pagka na ano na yun, pagka na kinalawang ng screen na yun, wala na, bibigay na kagad yung ano, lalabas na yung mga bato. Parang guguho. Ganun yun. Dati pa naman na mayroon ng ano, sa DPWH, dati pang merong substandard. Hindi ko lang alam ang ghost project kung meron. Kasi wala naman kami nahawakan na ano. Lahat tinapos namin. Natapos namin yung way back 2012 pa naman yun. 2012. Nakalimutan ko na, sino presidente nun. Bahala kayo dyan. Disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ka ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Automatically. Automatic ano na yun. Automatic ban. Automatic kulong. Hindi na dapat imbestigahan yan. Kitang-kita naman ang dalawang mata. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents. Ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply in Section 101, but there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong putuan, Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, sir. And then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong yung iba. Sige, makakabalik ka naman. I'll try to wind up for a while. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinates sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, AGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the... So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong... Oy, pinutol niya. Pinutol. Bakit sabi na yung pangalan Duterte? Pinutol mo. Anyari. Bias. Alis. Layas ka dyan. Sila ba to, binigyan mo ng mahabang minuto. Si Joel, binigyan mo ng mahabang minuto. Madaming question. Ito, hindi. Nasa magandang topic, no? Nasa magandang no? Bigla mong pinutol. Hindi masyadong halata, Senator Marcoleta. Kahapon lang po kami pinanganak.
magtanong. Sige, Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Di ba? Unfair masyado si Marcoleta. Hindi talaga maganda yung ginagawa niya sa Blue Ribbon Committee na yan. Masyadong selective. Masyadong pagka may nababanggit ng pangalan, wala na. Puputulin yan na. So paano guys, hanggang dito na lang. Dito ko na lang siguro puputulin. Bukas na lang siguro ulit. At maraming salamat. Sana supportan nyo ang aking channel. Subscribe na lang po at kahit ang notification bell button, palik na rin po ng videos. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page. At Solidong Taga Norte, ayan po sa baba. Ayan. Diyan sa baba. Nasa TikTok din po ako minsan. Nakikipagbardagulan. So paano guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. At maraming salamat sa inyo and goodbye.